Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 17, 2026. So, nag-bounce ng konti yung index natin pero mapula pa rin yung pinapakita na kandila, nag-Dow G. So, hindi pa rin hirap pa rin yung galawan ng mga stocks natin. So, magulo pa rin kasi sa bandang US, di ba? So, ngayon ang problema pa rin natin yung pagtaas ng oil price natin kasi lahat, di ba? Nakadepende tayo sa oil. So nag-close yung index natin ng 6,026.01, nag-up tayo ng 0.32% pero net foreign sell pa rin. Ayan. So more or less tansya ko nasa 3 billion na lang yung net foreign buy dito sa markets natin. So another 574.05 million na net foreign sell na naman yung nangyari dito sa stocks natin, mga stocks. So marami na naman yung mga nalaglag sa index natin. So si Philippine Stock Exchange natin na medyo tinatamad na rin yata mag-update ng summary ng index. Wala pa rin ako makita as of this time na gumagawa tayo ng video sa kanya. Okay? So yung galawan kahapon ng US market, okay naman siya, di ba? Nagberde siya. So kaya sumunod tayo ng bandang umaga. Pero pagdating ng hapon, so nalaglag na yung mga blue chips natin, yung mga umakyat, kagaya ni na Plus, namula na naman yung kanilang price action pagdating ng closing o second half ng market natin. So most likely, ganun din yung nangyari sa Asian markets. And hindi ko pa nakita yung Europe, pero pakiramdam ko, ganun din. Kasi yung futures na pinapakita ng US market, mapula pa rin siya. Ayan. So hindi pa kasi malinaw yung issue dun sa Middle East. Ang pinagtataka ko, bakit itong mga oil stocks natin, di ba? Supposedly sila yung marangkada. Si DHI pala yung naging principal sa office ngayon. So sila naman yung bumabagsak during this time. Okay? So nanguna sa listahan nga natin si DHI nag-report sa principal's office. So nagkakaroon ng speculations, di ba, na pupunta siya sa mining sector. So lalo na ngayon may parang collaboration daw yung may-ari ng DMCI at saka si Mr. C, di ba? Yung mga may-ari nitong si DHI natin. So yun yung naging speculation sa kanya. Kaya nagsiling po siya. Panalo pala to, no? Akala ko pop lang yung galaw niya na umaga. Kasi yung taas ka agad more than 10% ka agad yung galaw niya. Umaga pa lang siya. Tapos, ayan, bago mag-close yung market natin, nagsiling na nga po yung galawan ni DHI natin. Congrats yung mga malakas na loob na sumalo sa kanya o nakisabay sa galawan niya. So bukas kaya sabi nila ceiling ulit. So meron siyang 1.25 million na net foreign buy. And then si PhilWeb bumabalik, malakas din yung sipa niya. Nag-up siya ng 7.22%. So meron siyang 2.88 million na net foreign sell dito sa market natin. Tapos si MRC, so naghanap na lang ako ng maganda yung galaw. So nag-up siya, nag-breakout yata to sa MA100. Nag-up po siya ng 4.55%. And then meron siyang 2.8 million na net foreign buy. Tapos ito, yung half naman ng mga stocks natin na to, naglaglagan. So nickel, nag-drop ulit. Pero tinignan ko yung price ng gold, steady lang naman siya. Anyway, nagko-correct yung mga stocks natin. So nickel, negative 5.81%. At then meron siyang 24.55 million na net foreign sell. Tapos si Petron, drop, negative 4.9%. Meron siyang 779K net foreign sell. Tapos si Plus, negative 3.89%. Pero no umaga, berde nga siya. So nag-drop din siya and then meron siyang 747.85K na net foreign buy. Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin. Tagilid pa rin yung mga alaga natin. So hanggat ongoing siguro yung gera, kasi yung oil supply, di ba, ang problema nga natin. Pero pinapalusot sina India, Pakistan, China, yung mga allied niya na countries, pinapadaan sila doon sa Hormuz, Strait of Hormuz, di ba? Yun yung mga pinag-aawayan sa ngayon. Okay? So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilid mo. Then follow mo lang po ako dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Subscribe lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading
community natin. So, yan po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers natin sa market below 1K na naman tayo. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis. So, panos-slide pa rin yung mga RSI level natin. Fundamentals, risk management, and basic learnings po sa market. Sa crypto, follow mo na po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to na YouTube channel para sa mga related sa cryptos naman. So, yun nga pala, yung mga cryptos natin ngayon, umaakyat siya. So, nasa 74K, may gitna si Bitcoin ulit natin. So, panalo yung mga meron pong hawak niyan. Okay? And then, social media, follow mo na ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or dito sa yung isa Facebook page. Ayan. So, nalito na tayo. Ayan. So, follow mo na lang para updated ka sa mga posts. Baligipik, yung mga articles natin sa local market. Check mo na lang. Tapos, yung ating Twitter. Hindi ko makita yung summary ni saglit. Puntahan ulit natin na laging delay yung upload ni Philippine Stock Exchange. Wala din siyang ganang mag-update ng summary ng index natin. Pero pag maganda, ang aga niya maglabas ng news. Ayan, wala tayong makita na update sa kanya, absent si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So ito yung closing natin kahapon sa US. Verde yan eh. More than 1% yung ibang indices nila kaya nag-bounce din yung index natin. So yung Nasdaq ko pati Asia nag-bounce din siya. Pero yung futures nga ng mga stocks natin doon, mapula na naman. Okay? So DG Plus earnings flat at 12.6 billion in 2025. Pero laki pa rin yan, no? 12 billion yung kinita niya. So Philippine Property stock falls on possible BSP rate hike. Ayan. So kaya pala. Ayan. So itataas na naman yung interest rates. Binababa na nung nakaraan tapos biglang i-hike na naman siya. So Jollibee is exploring a US exchange listing for its international armed digital wallet Maya, is evaluating a US IPO for higher fintech valuation and liquidity. Ayan. So mukhang magkano na si Maya. Kay Jollibee pala to, may partnership. Pero under siya ni di ba? PLDT. So ito yung closing natin, may verde naman, di ba? Kasi 0.3 yung closing natin. So bumawi si GGS 3.59%, Jollibee 2.53%, San Miguel Corporation 2.53%, Converge 2.36%, Globe 2.22%, Aboitiz 1.97%. And then sa mga buwangsak plus, negative 3.89%, Ali minus 2.77%, DMC minus 1.94%, and then SCC negative 1.89%. Okay? So, tabla lang. Kumbaga yung galawan ng mga big caps natin. Okay. And then, ito yung pinakamainit, di ba? Si Hormuz. Itong daanan na to. Maliit na daanan na to. Kasi dito binobomba ng ng Iran yung mga dumadaan na oil. So, ginagawang hostage yung oil. Okay? So, yung first half ng index natin, maganda siya. Mas marami yata yung nagberdes mga blue chips. So Converge 2.52, Jollibee 2.15, ito si Plaso. Nung first half okay pa siya 2.11, Ayala Corporation 1.76%. Tapos yung mga laglag si Ali minus 2.03, RCR minus 1.61%, Pure Gold minus 1.44, and then JTCap minus 1.07%. Okay, so ICT led by Enrique Rason is upgrading North Port Manila by reinforcing Pier 14 and enhancing port structure. Okay, PNB SEC clears PNB Holdings by way of introduction. Nag-inject siya ng shares. Okay, so share buyback, Fruit, SMPH, AGI, SMICT, at saka si MEG. Robinson Land partner with FGen to supply over 22 megawatts of geothermal power to several malls. Okay, so konti lang yung na-post ko dito sa galawan po ng market natin for today. Okay, so punta tayo dito sa stocks natin. Kala ko yun recovery natin. So mukhang magre-retest ulit tayo. Magre-retest talaga, kumbaga. Yung pinag-usapan natin, malapit dito sa 5,900. Yung pinaka-support natin sa kanya last time. Okay? So, Dow G kasi yung galawan ng mga kandila natin.
walang momentum, no? So pababa pa rin yung ano, yung RSI at saka MACD formation. And then di natin napapansin, unti-unti po na lumalabas kasi yung mga foreigners. So ngayon another 574.05 million. So kung tama yung tansya ko, nasa more or less 3 billion na lang yung net foreign buy dito sa markets natin. So resistance is yung pinakamalapit, yung gap dito sa 6149. Okay? Hopefully, makakita naman tayo ng berde for the week. Tapos pagdating ng weekends, mag-aalisan na naman sila kasi nga takot dun sa epekto ng ano si Donald Trump, di ba? So hindi very unpredictable kasi yung ano niya, yung mga announcement niya. Okay. So ito yung mga winners natin. DHI nag-approve siya ng 50%. Ayan. So lead yung kabila. So principal's office yan. ACR ba may sumunod pala. O pinipitik na yung mga ano, mga penny stocks pala, no? Hindi ko napansin si Alson eh. Okay, ayan, 46%. So hanap tayo ng mga penny stocks, oh. Lalaki ng mga galawan ng mga ano, penny stocks. So yung may volume na lang, PhilWeb, ayan, bumabalik sa MA20. Nag-up siya ng 7.22%. Robinsons Retail, nag-up din siya, 5.33%. Si MRC, 4.55%. May mga gumalaw din eh. GGS, 3.59. Ayan, nag-bounce. Si FCG, walang volume, no? Pero market siya, 3%. PRIT, okay. Ito kanina kala ko breakout na. So, positive pa rin naman, 3.51%. PNB, 3.45. Yan, bagal net natin. Okay. Nag-bounce FNI, 3.26. Ba't baliktad sila ni Nickel, no? Si Nickel bumagsak. Maynilad, 2.99%. Ayan, nag-bounce sa support. Hopefully, ano yun, APX, 2.7%. Ayan. So, nagbabounce sila sa mga support. And then, Converge, 2.36%. Okay? So, doon naman sa mga losers, yung may volume na lang, Sino to? IMP. Imperial. Ayan, penny stocks. Iba yata ng nickel pala yon. So, nickel, minus 5.81%. So, nagre-retest sa bottom niya last time. Tapos si Petron. Yan, bakit kaya naglaglag itong mga to? So, negative 4.9%. Apollo, minus 4.82. Naglag din. Tapos si Plus, minus 3.89. Untog na untog, oh. Magkano ba ito ng dividends? Malaki din, no? 4%. May upcoming dividends pala si si Plus. Tapos PXP, minus 3.48%. Yan. So, tapos si Ali, mahina pa rin yung properties, minus 2.7%. Okay? So, the rest, may mga bumagsak pa ng mga stocks natin. So, silip tayo ng konti dito sa galawan sa global market. Okay? So, saglit. Ayan. Ayan. So, futures, pangit na naman. S&P, minus 0.35. Dow Futures, minus 0.28. Tapos si Nasdaq, minus 0.41%. European stocks, medyo mix. Parang mas marami yung berde ngayon, no? And then Asian stocks pala, oh. Halos karamihan is nag-bounce din po siya. So punta naman tayo sa crypto. Ayan. Bumabagsak siya pero mataas si Bitcoin. Nasa 74.3K. So up siya 1.59. Ethereum 2.32. XRP 1.52. BNB 673. Sol 94. Tapos Ethereum is 2,000. Rather, ang laki naman niya. Si Dodge 0.1. Okay? So yun po yung mga galawan. So balik tayo dito. Pag-usapan natin ng konti yung trending stocks. Okay, so unahin natin yung principal's office, dalawa pala sila, si ECR at saka si DHI natin. Pero ito yung pinaka-ceiling principal's office talaga kasi nag-close siya ng 50%. Ayan. So yun nga, speculations. May nakita pala ako dito na balita sa kanya. So ito ngayon yung pinag-uusapan. Yung alliance ni C at saka Seed Consonji, new faces at Dominion Holdings with Diboncio taking over as chairman and president. Ayan. So may regudon yata na nangyari sa kanila.
Pero yun nga, ang speculation is possible SM-DMCI alliance after Montisor Equity Holdings took control. Okay? So yun na yung pinaka-speculations most likely para dito kay DHI natin. Kung may ceiling pa siya, so kayo na bahala mag-decide. Mukhang nakakatakot yung yung galaw niya. Pero kung ano lang, pwede siguro to, no? Yung extended Fibonacci. So sinisiling-siling niya kasi. So yan yung pinaka-support natin dito. Tapos, since wala dito sa bandang kaliwa, ayan, so wala tayong resistance. Pero based lang sa Fibonacci, so meron pa siya dito sa 6.47. Ayan. So tanggalin ko yan and then, malaki talaga yung range niya kasi binomba siya. Okay? So malaki na rin yung market cap niya. Nasa 13 billion. So hindi na super small to, no? Lagay ng mga 1 billion, 2 billion lang ng mga stocks natin. So hindi na kaya to ng kasi parabolic na yung price action niya. Okay, kaya pala ayaw bumagsak nung laglagan yung mga stocks natin. May balak pala sila na bombayin siya. Kasi malaki yung volume niya, nasa 136 yung million. So nag-close siya 6.03, 50% up and then 1.25 million na net foreign buy. Okay? So, maganda yung galaw niya. Yung RSI niya is nag-steady lang siya. So, hindi siya masyadong nag-dip below RSI 50. Okay? Congrats. Next, Jollibee. Nangyari dito. Ito yung nag-downtrend last time, no? So, nag-bounce siya ng 2.53%. Okay, buti na lang siya. Nag-bottom ng konti. Lumalaban siya dito sa support natin sa 178. Pero syempre, yung overall picture niya, mahina pa rin siya. Ayan, kagaya naman ng iba mga stocks pa rin natin. So parang trap yung galaw, yung buong galaw ni PSC, di ba? So wala masyadong mga blue chips na umaakyat talaga. Okay? So downtrend pa rin and then kinaganda lang is meron siyang bounce dito. Earnings up pa rin siya ng 1%. So nag-close 186.2, 2.53% up and then 19.7 million net foreign buy. Okay? So downtrend pa rin pati yung mga indicators natin dito kay Jollibee. Hina. Next, kasama ba si kahapon pala to si Jollibee. Na ako na nalito. So, sorry, si Web pala. Kala ko Jollibee nasa listahan ko. Web pala. Ayan. So anyway, yun na yung analysis natin kay Jollibee. So mukhang magre-retest na si PhilWeb naman dito sa previous resistance area natin. Ayan. So on the way na siya. Para mag-break dito sa 12.51. So lumalaban din yung mga indicators natin. Yung RSI is bullish pa rin yung itsura niya. Malakas yung malakas yung pump niya ngayon. So nag-close siya ng 11.58, up siya ng 7.22%. Then meron siya ng 2.88 million na net foreign sell. Okay? Ganda ng galaw ni Web, no? Kumpara kay Plus. Okay, next. Si MRC. So ito yung nakita ko na may konting pa-breakout yung pinaka-price action niya. So medyo gumalaw siya ng konti dito sa ibabaw ng MA100. Hopefully yan yun. Pero pinaka-trading range niya from 0.8 to 0.9. So ito yung sinusundan niya. So tignan natin kung yan na yun kasi most likely ang galaw natin ngayon is puro mga penny stocks kasi hindi na gumagalaw yung mga blue chips natin ba oil or mining lang na mga stocks or penny stocks. Yung blue chips wala muna habang may gera. So 0.92 yung closing, up siya 4.55%, konting breakout, and then 2.8 million net foreign buy. Okay? Next. So tinignan ko tong mga mining stocks natin. Yung pinaka-summary ng natin, yung galawan ni gold, nag-steady naman siya kahapon kanina. Ayan. Pero malalakas pa rin yung drop ng mga mining stocks natin. No? Hindi pa rin sila stable. No? So most likely baka mag-retest na si nickel dito po sa dito sa MA100 natin. Ayan. Mahina rin yung niya. Oh. So yan yung siguro epekto ng dividends na 2.56%. Ayan, pababa yung ating RSI and then pababa din po yung kanyang MACD formation.
Okay, sobrang hina ni nickel ngayon. So nag-close siya ng 4.54, negative 5.81% and 24.55 million net foreign sale. Okay, next. Bakit mahina yung mga oil natin? Petron, ayan. So nag-gap down pa siya, oh. So anyway, may support naman siya malapit diyan dito sa MA20 around 3.1 or 3 pesos siguro. So may mga gap siya, so pwede maging resistance yung gap natin yan. So hanggang dyan lang muna yung range na nakikita natin para dito kay Petron. So okay pa rin naman yung RSI niya and then nanghihina yung MACD formation natin. X-date pala. Ayan, X-date. Ayan. So magkano yung dividends? 4.79. Ayan. Binawi din niya. So, pwede pang gumalaw to. May X-date lang pala yung galawan niya. So, 3.3 close, minus 4.9 and 700K net foreign sell. Okay? And then lastly, si bang last ko dito? Si Plus, magkatabi yung listahan ko kasi kahapon tsaka ngayon. Kaya nakita ko si Jollibee dun sa kanina. And then si Plus is mahina pa rin po. So, parang si Jollibee lang, nag-resist siya dito sa MA 100. Nakpo. Long-term downtrend na yung pinupuntahan nitong si Plus natin. Okay, nag-breakdown. So, resistance yan. And pinaka-support niya as of now is around dito sa 15.3. O, dito na. Pwede mo rin ilagay dito sa baba kasi walang momentum. Pero pag meron tayong in-expect na bounce. So, around dito sa 15.16 lang muna. Okay? So, nag-close siya with RSI above 50. Okay yan? Tapos, yung ating price action, 17.3, negative 3.89%. Meron siyang 700K net foreign buy. Mahina pa rin tong si Plus natin. Okay? So, mukhang ang galawan na market natin, maghahanap tayo bukas ng o mamaya. Yung mga magsisiling na stocks, usong-uso na yata ngayon Ayan kasi 'di ba bearish yung market ayan. So inumpisa ni DHI at saka ni ACR. Sino kaya bukas dito sa mga nag-green dito yung pipitikin no? Kung may kwento, pwede magsiling yung penny stocks natin. Okay po. So ingat lang muna kasi mahina pa rin talaga yung buong market. So as usual, bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page. Budagi Pig, Patreon channel sa gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.